Pinky, may kuryente pa rin ang mga asahan ng mga customers sa Siquijor dahil sinalo na ng bagong kumpanya na Total Power ang operasyon ng kuryente sa Siquijor. Yan ay matapos ipag-utos ng Energy Regulatory Commission at ng National Electrification Administration ang pag-shutdown sa SIPCOR plants kaninang alas 3 ng hapon. Bago ang naging pagtanggal bilang power provider ng Siquijor, unang binawi ng Department of Energy ang endorsement nito sa Siquijor Island Power Corporation o SIPCOR na pag-aari ng firm ni ultrabilyonaryo Manny Villar. Yan ay patapos ibunyag ni Energy Secretary Sharon Garin ang patong-patong na violation ng SIPCOR sa power supply agreement nito sa Province of Siquijor Electric Cooperative o Proselco. Ani Garin, mula noong Enero 2024 hanggang June 2025, umabot sa halos 600 power interruptions ang naitala na may average na 31 brownout kada buwan. Apektado nito ang nasa 32,000 customers sa isla na dumedepende sa 3 power plants na may 10 megawatts output. Bukod pa ito sa mga industriyang nagbibigay ng kita sa isla tulad ng tourist establishments. Tinukoy din ni Garin na wreck o sira na ang Unit 5 ng isang plantang ginagamit ng SIPCOR dahil sa kawalan ng maintenance dito. Dagdag pa dyan ang generation ng SIPCOR na lampas 6,000 kilowatts lamang, mababa sa 8,800 kilowatts na kailangan ng isla. Dahil dito, nag-endorse na ng Emergency Power Service Agreement ang DOE sa Total Power Incorporated na isa pang power service provider sa Siquijor. Pinasisilip na rin ni Garin kung paano ginastos ang ibinabayad sa SIPCOR na missionary electrification charge mula sa mga on-grid distribution consumers. Ibig sabihin, bahagi ng binabayad nating electric bill buwan-buwan napupunta sa mga electric cooperatives sa off-grid areas tulad ng mga islang gaya ng Siquijor na hindi pa konektado sa power grids gaya ng Luzon Grid. Meron pa yung UCME, yung ano tawag mo doon, yung universal charge, yung subsidy na binabayaran ng buong Pilipinas, ng lahat na household sa Pilipinas. We are actually subsidizing ikaw na hindi taga Siquijor, na hindi nagbabayad doon sa Proselco. We are actually subsidizing that company. Dagdag pa ni Garin, pag-uusapan pa ng government agencies kung anong mga reklamo ang pwedeng kaharapin ng SIPCOR dahil sa kanilang ginawang kapabayaan sa power situation sa isla. This is not a political action. There was no due process. Hindi po to biglaan. We have been doing this monitoring every day for the past 75 days. Ayon naman sa NEA, 15 megawatts ang isusupply na kuryente ng total power sa Siquijor. Mas malaki sa kinakailangan ng isla na 10 megawatts. Ang sobrang kuryente gagamitin umano para tugunan ang posibleng pagtaas sa konsumo ng kuryente sa isla. Nauna nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang SONA na balak niyang tugunan ang krisis sa kuryente sa isla at binigyan niya ng 6-month deadline ng Energy Department para ayusin ang gusot.